Magsitayo po ang lahat at sabayan. Samahan po natin ating puro para sa bungad na awit. Sa ating mananalangin, ating isama ang intensyon ni Nahadaya family, Olive, ni Anabila MJ Salisodita, Johnny Micamilos, at para sa kaluluwa ni Vicente Quilino, Veronica Leonardo Virgilio Cristina Inyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. Happy Easter! Muling nabuhay si Jesus. Alleluia, alleluia! Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang sandigan ng ating pananampalataya. Hinihikayat tayo ni San Pablo na bumangon muli kasama ni Jesus sa pamamagitan ng pagtalikod sa ating mga kasalanan. Pinagkalooban tayo ng bagong buhay bilang bagong nilalang, puno ng kapayapaan, pag-asa at kagalakan. Magtiwala tayo kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkalubong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay. Kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang puso ng kirigna ng mga unang Kristiyano. Ito ang pagpapahayag ng pagliligtas ng Diyos sa pagtatagumpay ni Jesus sa kamatayan. Pakinggan mo natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, "Alam ninyo ang nangyari sa buong Hudiya na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya itinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noong una pa'y pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niya kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kami mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ay tinalaga ng Diyos na maging buong ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon na may kapal, magalak tayong magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, sapagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihin, kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon na may kapal, magalak tayong magdiwang. Ang lakas ng puon mo siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon na may kapal, magalak tayong magdiwang. Ang batong natakwil ng nagtatayo ng tirang bahay, sa lahat ng bato ay higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon na may kapal, magalak tayong magdiwang. Sa bisa ng muling pagkabuhay ni Kristo, tayo mga Kristiyano ngayon ay nabubuhay na bilang mga bagong nilalang na inaasahang tatahak sa daang matuwid at banal. Pakinggan mo natin ang kalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihan na paaalsa ng kaunting libadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang libadura. Ang kasalanan upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura, at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pangpaskwa, si Kristo.
Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasalanan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupad. Magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Puri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ang kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon, ito yung pangako sa atin ng binyag. That's why mamaya, after sa homilia, meron tayong renewal of our baptismal vows. So ito yung binyag, ang pangako niya ay buhay na walang hanggan. Actually, yung binyag, parang ito yung ating first death. Napatay na tayo physically, nabubuhay tayo spiritually. So therefore, ang spiritual, temporal. Ang spiritual, eternal. So ibig sabihin, mag-invest tayo, sikapin natin na mabuhay yung ating spiritual na pamumuhay. Mag-invest sa spiritual na pamumuhay. Pero tayo, para nakapokus lang sa material, nag-invest sa material, sa physical, nagpakapal ng kilay o physical. Okay? So, ang muling pagkabuhay ay nagpalala sa atin na merong buhay na walang hanggan. Na ang buhay nito sa mundo ay temporary lamang.
at may buhay na walang hanggan. That is why itong muling pagkabuhay, ipinakita that Jesus conquered death. Wala na palang kamatayan. Yes, physically mawala, pero ang spiritual ay mabubuhay magpakailanman. Ipinakita ng Panginoon. So, yung muling pagkabuhay, ito yung pag-asa natin. Dahil ang muling pagkabuhay, ito yung pagpapakita na ang Kalbaryo, ang sakripisyo, di ba, nagsakripisyo ang Panginoon, pumunta sa Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Okay, so ang muling pagkabuhay, confirmation na tinanggap ng Ama ang kanyang Kalbaryo. Dahil kung hindi siya muling nabuhay, ibig sabihin, hindi tinanggap ng Ama. Hindi tayo walang kaligtasan pa rin tayo. Dahil sa kanyang muling pagkabuhay, a confirmation that the Father accepted, tinanggap ang kanyang sakripisyo. That's why nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanya merong muling pagkabuhay. At para makamtan ang tunay na buhay, sumunod lang tayo kay Lord. Dahil sabi niya, ako, I am the way, the truth, and the life. At may promise pa nga siya, at sino mang kumakain ng aking laman ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi kumakain dito sa Eucharistia, yung kanyang katawan, kinakain natin, ito ay promise ng buhay na walang hanggan. Tulad ni Maria, ang muling pagkabuhay, may mission din tayo. Diba? Pumunta nga, madilim-dilim pa ng araw. Anong araw yon? Anong araw? Day off natin yun. Pero hindi kayo pumunta na. Okay? Linggo. The first day of the week, Linggo. Diba? That's why, ang Linggo pala, yan, nag-resurrect ang Panginoon. That's why yung Linggo, fulfillment of the Sabbath day. Yung Sabbath, Sabado. Di ba, bakit kayo mga Katoliko? Linggo kayo, di ba sabi nga, Sabbath day, honor the Lord, Sabbath day. Pero kayo, bakit Linggo? Dahil, ang sagot, kailan, anong araw nag-resurrect ang Panginoon? Sunday. So, Sunday, Linggo, is the fulfillment of the Sabbath day. Bago na. That's why Domingo means Lord's Day. So, ang Sunday ay Lord's Day. Hindi Coscos Day, ha? Lord's Day. That's why pumunta ka ng simbahan dahil ang Linggo, araw ng Panginoon. Okay? So, yun ang sagot natin pag may magtanong sa atin, bakit kayo Linggo? Dahil si Lord nag-resurrect ng Sunday. Ang Sunday pala, fulfillment, pagganap, to fulfill doon sa Sabbath day, day of the Lord. Okay, si Mary of Magdalene, pumunta doon, at pagdating sa libingan, walang nakita, bukas na, no, yung libingan empty, at siya daling-daling pumunta kay Simon Pedro, at yung minamahal na alagad, si Juan, kinuha sa libingan ng Panginoon, at hindi namin alam kung saan dinala. Somehow, si Maria siya yung unang proclaimer of the resurrection. Siya yung nagsabi sa muling pagkabuhay. At tayo rin, bilang naging saksi, no, sa pamamagitan ng binyag, tayo rin dapat i-proclaim natin ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Paano natin sasabihin ang muling pagkabuhay? Sa pamamagitan ng ating pagmimisyon. Dahil kung nagmimisyon ka, tinulungan mo yung kapwa, nabuhayan sila. Marami tayong kababayan, punong-puno ng hopelessness. Wala nang pag-asa. Nandun sa kadiliman. Pag tinulungan natin, nabubuhayan. That is the spirit of resurrection. Okay? So ang tunay na selebrasyon ng resurrection, tayo ay magbibigay pag-asa. Tayo ay pagtumutulong kay sa kapwa. Pag nagbimisyon tayo, tumutulong sa kapwa, yan ang spirit ng resurrection, na bigyan ng pag-asa. Diba? Ang resurrection, pag-asa, muling pagkabuhay, na tayo pala ay may buhay na walang hanggan. So, dyan natin i-celebrate, tunay na celebration ng resurrection, muling pagkabuhay, sa pagmimisyon, sa pagtulong, pagbibigay, pag-asa.
Marami ng tao wala ng pag-asa. Tingnan mo yung katabi mo, may pag-asa pa ba yun? Ha? Yan, ang mukhang may pag-asa yan. Ang tingnan mo, may pag-asa ba? Ha, may pag-asa ng pautang yan. Oh, okay? So, ang muling pagkabuhay, no? Kung tumutulong kayo sa kapwa, yan ang espiritu ng muling pagkabuhay, nagbibigay pag-asa. At pagdating ni Pedro at ni Juan, nakita nila wala na, empty tomb. Pumasok din ang alagad sa naunang dumating, nakita niya ito at siya'y naniwala. Pagdating niya, wala, empty. Pero sabi niya, siya'y naniwala. Pagdating na ano doon, empty. Pero naniwala. Di maganda rin, di ba? Sa kawalan pala, may pag-asa. That's why sabihin, walang-wala ka na. Dahil pag walang-wala ka, tandaan natin, doon pumunta sa libingan, walang-wala, nagpahiwatig na may buhay, may pag-asa. O kung pag walang-wala na ako, wala na talaga ako, wala na. Tandaan mo, may pag-asa. Sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, may pag-asa. May pag-asa. Maski walang-wala tayo, may pag-asa. Tanda natin, di ba, sa Beatitudes, the first Beatitude, di ba? Blessed are the poor, blessed are the empty, for theirs the kingdom of God. Pag walang-wala ka na, si Lord na ang mag-take over sa buhay. Di ba sa Pilipino na kultura, pag wala na talaga problema na, anong sinasabi natin? Bahala na. From the word, bahala. God. Para bang pag walang-wala na, si Lord nang bahala. Bahala na, ibig sabihin, si Lord na mag-take over. That's why do not give up faith. Huwag kang give up. Okay? Maski malaki yung pagsubok sa buhay, huwag kang give up. Dahil sabi nga nito, walang-wala, pagdating, empty tomb, pero nagpahiwatig na may pag-asa, na may buhay. That's why yung pagmamahal ng Panginoon, hindi natapos sa Kalbaryo. Di ba yung Kalbaryo? Ito yung expression ng kanyang pagmamahal. Okay? That's why yung kanyang pagmamahal, sacrificial, may buhay na walang hanggan, sacrificial lang, may forever. At gusto ni Lord na matuto tayo ganung pagmamahal, marunong magsakripisyo. Sakripisyo, may forever. Kung walang sakripisyo, isang linggo, pag-ibig. Okay? So, ang muling pagkabuhay, nagpaalala sa atin, na bilang binyagan, ito yung pangako, buhay na walang hanggan. At tayo bilang binyagan, may misyon na magbibigay buhay sa kapwa. At ito yung tunay na spirit of resurrection. Nagbigay pag-asa ka, nagbigay buhay sa kapwa sa pamamagitan ng ating pagbimisyon. Ang pagmamahal ng Diyos, walang hangganan. Hindi natapos sa Kalbaryo. God continued to love us sa kanyang muling pagkabuhay. Amen. Mamaya sa pagsariwa ng ating pangako sa binyag, pag bisikan tayo ng holy water, mag-sign at the cross to remind our baptismal vows. We are baptized, Father, Son, and Holy Spirit. Magsitayo. Mga kapatid, sa misteryo ng Paskong pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noon tayong binyagan upang kasama rin niya tayo makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda. Kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasahang kaanin ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala sa Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at masahang kaanin ng kanyang angkan,
Pakisagot ninyo itong tatlong katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas ang pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman ating harapin ang ating pananampalataya kung kayo'y makapangakong magsisikap mamuhay bilang ikinararangal na mga anak ng Diyos Ama. Kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa kapangkalatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin niyong simulain sa buhay ang kanyang katuwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na ipinanganak ni Santa Maria Berhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluglok sa kanan ng Ama. Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga mapagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa Espiritu Santo, sa Banal Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Na mahal ko mga kapatid, sa kapangyarihan ng Diyos Ama, muling nabuhay ang anak niyang si Kristo ating Panginoon. Dumalangin tayo ngayon sa Kanya ng may lubos na pagtitiwala sa Kanyang walang hanggang kapangyarihan at kagandahan loob. Ating itutugon, Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Ama namin mapagmahal, tingin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo ng may tapang at sigasig sa harap ng mga hamon ng makabagong panahon. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, tingin mo kami. Taligdan nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes at sa halip ay maglingkod ng may tunay na malasakit at katapatan sa bayan at sa mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, tingin mo kami. Tulungan mo kami pangangalagaan ang kapaligiran at kalikasan, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa susunod na salinlahi. Manalangin kay mga kapatid upang paghay natin ay karunan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ama naming lumikha, masaya naming pinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay, ngayong aming ginaganap ang paghay nito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng salimutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa, pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang hukay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos ang mga makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinatisan pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muling kanyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon naming Papa at ni Cardinal Stephen naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulog sa tukso at iadya mo kami sa daan ng masama. Hinihiling namin kami diyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabigyan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Happy Easter! Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ang karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay gagaling ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Parish announcement. A memorial mass on Tuesday, April 7 at 8 p.m. will be offered for the departed. This is a regular memorial mass held on the first Tuesday of each month. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo at ipahayag ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo. Alleluia! Alleluia! Salamat po. Diyos, Alleluia! Alleluia! Jesus is alive! Ipinakikiusap po na isa-isang mabilis ang paglabas po tayo dahil may 5 o'clock Cantonese Mass po na nakasunod. Maraming pong salamat. Kaya pala minamadali. May Cantonese Mass pala. Ito na guys. Tapos na kami. Happy Easter sa lahat. Kaya pala yung usana at saka yung ama namin. Ano ba yun? Cordero pala. May Cantonese Mass daw 5 o'clock. Kaya mabilis na aalis kami. Yan yung pinaka. Ayan. Happy Easter everyone. Dito yung gitna. Dapat sa gitna. Nasa gilid kasi ako. Ito yung sentro talaga. Ayan ang sentro. Diyan. Yung aking camera Lord. Sige na kasi bababa na kami. Baka matisod. Aray, sabi ko na nga ba
Baka matisod. Nasa ano ako, third floor. Yan yung second floor. Sige na, itambay ko na.